Papalit tayo ng ng LED chips dito sa ano namin sa spotlight bulb. Medyo matigas na yung tornilyo nito, puro kalawang, kaya kailangan bugan natin ng WD para mag-loose ng konti. So binagawa na natin yung apat na sobrang tigas pa rin. So gamitin na natin ng grinder. Tatanggalin lang natin yung pinakaulo lang para hindi sa pinakabutas na madali siya maayos. So tapos na natin yung grinder, iangat lang natin yung pinaka-frame. Ang ganda itong kabi natin ng screwdriver para madaling matanggal. Pag tinanggal na, yun na. Tanggal na siya. So tanggal natin yung salamin. Then next yung tanggalin natin yung naiwan na screw bolt sa pinaka-frame niya sa kaha para maano natin ng sa pamamagitan ng vice grip. Kailangan i-loose natin. So ikot-ikot lang yan, tanggal na yan. Tanggal na siya. Okay, tanggalin mo na. Check mo muna yung nila ha. Teka, tanggal lang. Okay. Tapos, tungkapin mo, screwdriver, nasaan na? Tungkapin mo ito ng screwdriver. Tungkap, asing ganun ha. Tapos, tanggalin mo ito. Tungkapin mo rin ito. Takaan na rin yun. Teka. Pag tungkap, wag yung ganun, parang, dito ka muna mag-umpisa, yung isa bago dito. Kasi kalat-kalat ka eh. Ito mo na may dikit. Sige. So, ito na yung chips. Ng LED chips tsaka yung LED driver. Ito yung nabili ko sa Lazada. Ibig sabihin direct ito to 20 volts. So wala na tong driver, LED driver. Ito order ko to sa Lazada. Okay, yan. So ito kakabit yung wire. 220 tsaka eksakto lang yung butas niyan. Yan. Pakita mo. Huwag mo muna hikitan. Huwag mo muna hikitan dito. Huwag mo muna konti. Okay. Basta pag may apat na butas sa ganyan tornilyo, huwag ka muna maghihigpit. Sakto lang yan. Okay na, pumasok lang konti, okay na, huwag nang higpitan. Bahagya, hindi masyadong mahigpit. Iwas pasmado. Yan, tama lang, maglapat lang siya. Isang kabansisar lang yan. Doon sa kabila. Sa paglalagay ng wire, kailangan linisin natin yung paglalagay ng wire, pinapagputin ng kutsilyo. Susutan natin yung wire doon para nakapit ng maayos doon sa LED chips, doon sa neutral, tsaka doon sa live. Kailangan bago ikabit yung wire, hinangan muna natin ng tinggay yung sa pamamagitan ng soldering iron tsaka ng soldering lead. Yan natin yung dulo ng wire na pagkakabitan pupunta dun sa LED chips. Hinihilan na natin ng isa-isa para maayos. Yan. So hinihinang na yung yung wire doon sa LED chips. Yan, tapos yung isa naman. Uy, ayun, grasya sa wakas. Kasalanan nila yung maya kaya
Kaya namin. Kasi yung I-60. Lagyan mo natin ng temporary tape para hindi gumalaw. Teka. Yung tinasingan natin, okay. Maganda, maliwanag. Ganda. Galing. So, gumana siya. Hindi ikaw. Lagyan natin yung tape. Lagyan natin ng glue stick para kumapit siya. Yung para siyang wire para hindi siya gagalaw. Pati na yung pinaka yung cord niya. Lagyan natin para hindi na mapasok ng tubig. Yan, sobrang tibay na yan. So, ayos na. So, lagyan natin ng mika para doon sa ano niya. Hindi magdikit doon sa wire protection para hindi magdikit. Pagdadikit na yon, pwede natin ilagay yung ano niya, reflector. Tapos itutuloy natin ng maayos. Pag ayos yan, okay na. Susunod yung cover na lang. Okay. Ayan na. Konti lang, konti lang. Yan, okay, hindi mo kailang buuin. Laktaw dito. Kanto. Yan, okay na yan. Yung silicone na gel, yung kulay pula na nilalagay, para ano lang, yung trabaho niyan para kumapit lang yung ano, yung gasket, yung rubber seal gasket niya para ano kasi gumagalaw yan eh. Pag wala niyan, nahirapan tayo may kabit yan. Yan, kinakabit na yung silicone gasket niya. Kailangan kasi may dikit ng maayos bago ipatong yung ano, yung glass cover. Okay. Oh, yan, pwede na ipatong yung ano, yung glass cover once na naglapat na yung silicone gasket, tapos sunod natin yung frame. And then papalitan natin na ng ano, yung kanilang ginarinder natin na tornilyo, kakabitan natin. Huwag mo muna higpitan. So, kabit pag nakumpleto na yan, pwede ulit testingin yan para maayos na. Di ba, napakasimple lang. Kaysa gagastos ka ng ano, bibili ka ng buo, napakamahal. Eh, may nabibili pala na mura lang sa Lazada. 220 volts na, rekta. Wala ng LED driver. Mas mura pa.